pangangailangan din sa mga taong naranasan tulad ng naranasan po ng mga magulang ko na mabubuhay pa sila. So yun po yung nakakapagbigay sa akin ng purpose ngayon to keep going, and sila po yung parang naging isa sa mga inspiration ko to move forward. Eric, is there any fear on your part? Kasi parang your both parents is na parang may cancer, diba? Ikaw ba, how do you take care of yourself na para maiwasan mo yung ganito sakit? Kasi di ba minsan on genes parang ganun eh. Well, I rebuke that in Jesus' name. Kasi syempre ayaw nating maranasan yung tulad ng nararanasan nila kasi napakahirap. And witnessing the suffering of both my parents, talagang unbearable. It's really, really painful to see them suffer that much. And ayaw natin yung mangyari sa ating lahat. So, ako gusto ko lang ding iparating at kumbaga sabihin sa lahat ng tao na to take care of ourselves also. Eat healthy, exercise regularly, yung check-up, di ba? Yung check-up, napakahalaga niyan, annual check-up, yung mga pangangailangan natin physically, kailangan natin yan. So, wag po tayong matakot. Wag po tayong matakot na pumunta sa doktor, wag tayong matakot na magpakonsulta kung may nararamdaman tayo. Kasi totoo yun, prevention is better than cure. Eric, kasi yung mga ikinuwento mo kanina kung gaano ka naging mabuting anak ano namang may papayo mo sa mga anak na nagkakaroon ng misunderstanding sa mga magulang and pinatatagal yung misunderstanding na nagkakaroon ng Hindi ko naman sila masisisi kasi wala ako sa lugar nila, di ba? Because kung tatanungin niyo ako, I was really close to both my parents. Yung pamilya namin, para kaming magbabarkada eh. Kung meron man silang mga hindi pagkakaunawaan, especially with their parents, sila na yung unang bumati, sila na yung unang mapagkumbaba dahil unang-una sa lahat, utang natin yung buhay natin sa kanila eh. Kung meron man silang mga ugali na hindi natin nagugustuhan, siguro tayo yung mas magbigay ng understanding kasi at the end of the day, anak lang tayo, magulang natin sila. So, yun. Siyempre, pamilya na sideline yung personal life. So, ano bang mga plano mo as to your personal life? Yes, of course, to continue with my singing, producing concerts, albums, to inspire other people with, of course, with my partnership with Anchor of Hope and Strength. And I hope na makilala ko na yung The One, yun ang hinihintay ni Ate Reggie, The One. Parang syempre naman, hindi ito magandang mag-isa, di ba, sa buhay. So, hopefully, I'm really praying in the near future na magkaroon na rin po ako ng sarili kong pamilya. ready ka na ba? Sa ngayon, mentally, emotionally, I am not ready yet. I'm not ready yet because I'm still recovering from the loss of my parents. Pero alam ko, kasi kasama yan sa dasal ko na nadadating ako dun sa time na mapifeel ko na yung readiness. Hindi pa kasama si regrets mo na nawala yung parents mo, nawala ka pang kasama. Right? Hindi naman, siguro kasi may purpose ang lahat eh, may reason yung lahat ng bagay. And hindi pa naman huli ang lahat. I'm still 28 years old, so Mahaba pang Pero chance. ikaw nag-pray kay God, kailangan specific. So, Specific. ano yung mga hinihingi mo na qualities or dun sa The One? syempre maganda. Kasi gusto mo namang gumising ng every morning na maganda yung nakikita mo, di ba? Hindi, to be honest. Syempre yung mauunawaan yung trabaho ko at makakasundo ko at makakasundo ng personalidad ko. Makakapag-adjust ako and at the same time makakapag-adjust siya sa akin. Kahit showbiz or sino man non-showbiz? yun, kung kahit sino, hindi na ako mamimili. Choosy pa ba ako? Basta maganda. May choice ka naman. Kailangan ba beauty queen? Pwede rin. Pero kailangan maganda at maganda ang kalooban. Eric, dito sa concert mo, parang first time nyo ba magkakasama ni Sherin sa concert? First time po namin. Diba? First time Parang- ko siyang mag-guest sa concert. concert ko na ganito kalaki. So, hintayin po nila yung Maraming magiging pasabog namin. dalawa ni Exciting Sherin. yun. Alam mo Okay. bang parang nung na-interview namin si Sherin before, sinabi niya na para talaga nagtampo siya, na ikaw yung nanalo at siya hindi, kasi kayo yung magkalaban that time eh. Pero during that time ba, balikan natin yung unang-unang time na nanalo ka at nandun si Sherin.
kinonsol mo ba? Kumbaga inano mo ba siya? Oo naman, nag-reach out naman ako. Nag-reach out ka sa kanya. And at the same time, na uunawaan ko naman kung saan siya nanggagaling. Because from someone who has been on top, tapos biglang nung grand finals, parang biglang nawala yung pangarap. Kahit ako naman po yun, hindi magiging maganda yung mararamdaman ko eh. Na wild card. I truly understood kung saan siya nanggagaling. Pero ngayon siguro naka-move on na lahat ng fans namin. So this is the perfect time for us to have a reunion. Parang gusto ko siyang sabihin na reunion showdown. But hindi naman siya showdown, more on gift para sa aming mga fans. Kasi sa ASAP naman before, nagkakasab, kasi showdown naman Yes, din of kayo course, talaga. of So course. perfect timing na ngayon, bumalik na rin siya. Yes, yes. Noon. I'm excited. I'm excited for you to see our production of it. Eric, paano nagre-react ang mga audience sa'yo ngayon, yung mga parents? Kasi ang dami mong pinaiyak eh, di ba? Parang dumami ba ang gustong maging nanay or tatay Alam mo, mo? pag po nagbabasa ako ng mga comments doon po sa mga vlogs na nagawa ko with Miss Karen Davila, with Kuya Oji, with Ma'am Corina, grabe po yung yung mga nababasa kong same experience, kung ano po yung experience ng pamilya ko, kung ano po yung experience ng mga magulang ko. So at the same time, natuto po ako sa kanila rin, na alam ko na doon po sa journey namin, hindi po ako nag-iisa. And at the same time, yun nga po, totoo po yun, parang ang dami pong gustong maging anak ako. Yun nga eh. So natutuwa naman po ako and it's really, I'm flattered kasi nakakatuwa na, syempre kahit pa paano ngayon, orphan na ako, di ba? So, pwede niyo pa akong ampunin. Eric, kumustahin ko lang yung relationship ni Angeline. Tapos, di ba parang tagal-tagal mo your 20 years, kasama mo na si Angeline. Basta na, after na, hindi sa ito sa hindi kayo nagkakuluyan. Oo nga, kami abangan yung vlog namin ni Angge. Meron? meron. Kaya bang... Basta na, Alam mo, we're really good friends. Masyado akong masaya para sa kanya. Masaya ako, kasi pangarap niyang magkaroon talaga ng anak, magkaroon ng pamilya. And I'm so happy kasi mabait si Non Rev eh, yung partner niya, napakabait. At pagkasundo kami, magkasama kami sa Milan a week ago. So, mas nagkaroon kami ng time to bond and para makilala ko sila. Masaya ako, wala akong bad blood about kay Angeline, kung ano man yung mga hindi na natuloy before, wala po sa amin. Hindi ka ba ito yun yung first time na nakaband mo si Manuel. Yes. Nang matagal. Matagal. So, di ba nagkaroon ng tindahan? Siyempre. Walang Nagpas ganon. kay ni Angel. Walang ganon. Hindi ka ba nainggit kay Angeline? Siya may anak na. Ikaw, Siguro kanya-kanyang ano lang yan, kanya-kanyang time, kanya-kanyang panahon. And I will have my time. I will have my time. Ang nabanggit ni Yeng na may nagawa raw siyang kanta para sa iyo. Isa ba yan sa mga maririnig This na- is going to be the first time na maririnig nila yung kantang yun. Yun yung kwento ng buhay ko. Nag-uusap kami, nag-iiyakan kami habang ginagawa namin yung kanta. Siya yung sumulat, nilapat niya sa melody na gusto niya. Napakagandang awitin na maririnig nila first time sa concert. Sobrang ganda. Sobrang ganda po. Abangan po nila. Ano yung sinabi mo sa kanya nung una niyang pinakita sa iyo yung lyrics, kanta na binigay? Naiyak kaming dalawa. Naiyak kami kasi na-reminisce namin kung ano yung pinagsimulan ko. Kasi kahit pa paano, pareho kami ng pinanggalingan singing coaches. So, pareho kami ng nararamdaman, pareho nakaka-relate kami din sa sitwasyon na yun. So, napaka-espesyal ng awitin na yun para sa ating lahat. Pareho pa kayo nawalan din ng... Tapos nawalan din siya ng mom. So, mahirap para sa aming dalawa. And at the same time, naisulat niya sa napakagandang awitin yung nilalaman ng puso namin. Especially ko, ng puso. Sino sa mga friends mo yung talagang natakbuhan mo yung time na... Napakarami. Yung mga kasamahan ko sa ASAP, yung mga guests ko, si Angeline, si Yeng, si Darren, hindi nila ako iniwan. Sila Kyla, sila Jason Lee, nandiyan sila para sa akin. Yung mga icons natin sa ASAP, grabe yung suporta nila. And of course, my friends, off-cam, yung management ko, Cornerstone, ABS, talagang grabe yung supportang nakuha ko sa kanila during the time na down talaga. Siguro yung mga ganyang blessings, no? Kasi sabi nga po, when you honor your parents, yung reward
meron talaga. And ako po, ang hiling ko lang sa Panginoon, yung mas bigyan niya pa po ako ng mas mahaba pang buhay para maging instrumento to be of help to people na na-experience ko tulad ng na-experience ng magulang ko.